bakla kami isinirang, bakla rin kaming mamamatay. Anong mga lalaki ang mga duwag? Mabuti pa! I think you're blind. Are you deaf? I'd rather die. Crazy na po ako. Kala siguro ng mga tao ay pumapatay. Magandang umaga mga Mari at Pare. Magandang umaga sa iyo, Pare Mocha. Maring Winnie, magandang umaga sa ating mga kapuso tuwing Huwebes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mainit na naman at talakayan natin ngayong umaga mga Mari at Pare. Kasi alam nyo, in a few hours, ililibing na po ang ating Santo Papa. At saka marami na namang kontrobersya ang lumalabas. Tungkol sa ating simbahan, ang simbahang Katolika. Ang ating tanong sa ating mga audience, Maring Winnie, mga aral at turo ng simbahang Katoliko, angkop pa ba sa panahon ngayon? Ayan Yan ang ang ating tanong po. pag-uusapan ngayong gabi. Ano ba, Bishop Ted? Hindi ba simbahang Katolika? Pwedeng katolika, pwedeng katoliko. Ganun ba? Yes, okay. Excuse me, I thought it was a woman. Oo. Ito ang ating mga resource persons, ang guests natin ngayong gabi, if I can only find it. Here, after. Well, Yes. first, obviously, ang Bishop Ted Bacani, who is the Bishop Emeritus ng Diocese of Novaliches. Theology professor po siya. Loyola School of Theology, University of Santo Tomas, and San Carlos Seminary. At dito sa panig naman, Maring Winnie, na kung saan, well, they have some to say na hindi na angkop. Oo, kasi naman hindi naman pwedeng lahat Alright. hindi na angkop. Pero yung tinatago natin mga issues, Yes, right? kolumnista po ng Philippine Daily Inquirer. Paborito ho natin dito sa debate. Talaga? Ang presidente po ng Avance Pinay, si Miss Rina Jimenez David. Rina, welcome. Okay, ang second panelist po natin dito sa panig na angkop pa ba ay isang parish priest po siya ng Santa Maria de la Strada Parish, si Father Aris Sison Junior. Jr. Yes. At kasama din ho natin, mga kaibigan, parang madaming beses na ho siyang nag-guest dito sa atin, ang TV movie director, si Direk Manny Castañeda. Ang third panelist natin dito sa question na mga ibang aral or some aral at turo ng simbahang Katoliko, ang angkop pa ba, ay isang member of the laity, Catholic laity, si Liway Chato. You remember Liway? She is here as a member of the Couples for Christ. At saka of course, alam natin na she was the former BIR commissioner. Okay. At kasama din ho natin, mga kaibigan, isa pong actor, member ng Council of Elders, Oasis of Love. Ito po ang church group po nila at chairman ng FPJ, National Council of Concerned Volunteers, si Mr. Res Cortez. Res, welcome. Meron rin po tayong resource person, mga Marit Pare. Siya po ay andito. She has lived here for 38 years na. Isa po siyang Amerikana, pero parang Pilipino na rin. O, Pilipina na rin. Isang pong Maryknoll sister. Siya ay po nasa Institute siya for Formation and Religious Studies. At saka meron po siyang PhD sa Biblical Theology. Si Sister Helen Graham. MM. Alright. Welcome, sister. Okay. Isa natin. Ano yung mga issue? We are all agreed that it's not all the issues, all right? So ano yung issues sa buong akala niya ay hindi angkop ang... Dapat palitan na. Oo. Sa akin, ang pananaw ng simbahan sa papel na ginagampanan ng kababaihan sa buhay ng simbahan. At kasama na dito, siguro yung ordination ng mga kababaihan bilang pare at yung pag-recognize na rin ng mga karapatan, ibang karapatan ng kababaihan, ang pagpantay-pantay ng babae at lalaki sa buhay ng simbahan. Is the church against equality? Okay, let's sa aking pananaw, oo. let us hear Bishop. Well, ang simbahan para sa equality na lahat. Alam niyo naman, buhat pa kay San Pablo, ganyan na. Sabi niya, in Christ Jesus, there is neither man nor woman. We are all one in Christ Jesus. Bakit pare lang ang lalaki? Lalaki lang ang pare? Hindi, eto naman, no? May kani-kaniyang papel na ginagampanan. Halimbawa, kahit sa natural, iba naman ang papel na ginagampanan ng isang nanay. Hindi kami pwede magpasuso
Di ba? Ang mga pare, hindi ko But that is a physical thing. Hindi. Pero, gusto ko sabihin. Okay. Tingnan mo yan. Hindi, gusto ko lang ipaliwanag, Maring Willie. Ito, that there is a difference between superiority and diversity. Yun ang napaka-importante. Not because roles are diverse, therefore they are unequal. One is up, one is down. Oo. Okay. Yun ang Wait. Pero maliwanag. yan ay isang lumang argumento na noon sinasabi pa, men and women are equal but different. Pero doon sa pagkadiferensya na yon, doon lumalabas ang hindi pagkapantay-pantay. Like? Sabi noon, ang babae, ang papel lamang ay para sa tahanan. Doon lamang siya sa loob ng bahay. Hanggang, sabi nga ng isa nating nasirang presidente, pangkama lamang, pang-alaga lamang ng bata, tigaluto, tigalinis. Hanggat nakilala na may papel din ang babae sa kaunlaran ng isang lipunan. Sa simbahan ngayon sinasabi natin, pantay-pantay kayo. Pero kung pantay kami, Bishop, bakit hindi kami pwede maging pare? Bakit hindi kami pwedeng tumayo bilang representative ni Kristo sa mundong ito? Hindi. Pwede kayong tumayo bilang representative ni Kristo sa mundong ito. In fact, as a Christian, representative ka na ni Pero Kristo hindi kami sa mundong ito. nakakatanggap ng basbas ng simbahan at hindi kami pwedeng magbigay ng sakramento. Bakit? Dahil ang pananaw natin, ang Diyos ay lalaki lamang. Hindi ba't sabi Hindi. natin ang Diyos ay lahat, all around us, beyond gender? Ayan ha, umpisa lang ho yan mga kaibigan. Okay. Hindi natin pwedeng pagdebatehan just the issue of women priests. Ano pa ba ang mga issues na sa palagay nyo ang hindi na angkop? Direct money. Okay. For example, being gay, of course, the gay marriage should be brought up. But actually, ang feeling ko is that we don't have any conflict with the Catholic Church. Because hindi naman namin habol ang basbas ng simbahan. We cannot imagine a man walking down the aisle to meet another man by the altar. Wala yung sa aming perception at all in any manner whatsoever. So what do you Ang want? habol namin kasi, ang habol ng a lot of the gays who believe in gay marriages is the legal acknowledgement. Okay. Yung to make the union of two individuals, probably of the same sex, to make the partnership. You're Okay, saying so the church would object to that kung mayroong batas. Is that what you're saying? Well, I have no objection. I will not, I have no argument with the church with regards to that dahil hindi ko hinahabol nga yung kanilang basbas with regards to that. Gusto ko lang idagdag nung Holy Week, may napakinggan akong parang reflection sa TV. Sabi nung pare doon, mahal naman daw ng simbahan ang mga gay, men and women. Ang objection lamang nila ay yung sexual practice, no? Pero sa loob-loob ko, nung pinapanood ko yun, sabi ko, kung hindi nyo tinatanggap ang sexual orientation ng isang lalaki o babae na kaiba sa mayorya, sinasabi nyo na hindi nyo natanggap ang kanyang pagka-gay sapagkat ang pagka-gay ay sexual orientation lamang, hindi ho behavior o pananamit o pananalita. Kaya sabi ko, parang masyado naman yung pagkarason, pag di nyo tanggapin na buong-buo yung tao sapagkat ang sexualidad ng tao kasama na yan sa kanyang buong pagkatao. Father Aris? Palagay ko, una kailangan liwanagin natin yung ano bang ibig sabihin kapag sinabi nating simbahan. Ang simbahan, dito ngayon, hindi kami dalawa ni Bishop. Ay, siyempre. Okay? Ang simbahan, tayong lahat na binyagan. Okay. So Good tayo point. ang simbahan. Okay. Pangalawa, malinaw naman yung posisyon ng simbahang Katoliko tungkol sa homosexuality. Malinaw siya, no? Hindi kinikondemn yung orientation. And we have all pastors, kaming mga pastors, we have always been told to approach homosexuals with compassion. What we object to is the action. Have a car but don't drive it. Pero pareho, sa Sige, tingin ko Liway, lang go naman ahead. yan, pareho naman kahit na babae at lalaki, kung kayo may asawa at kayo maki-apid sa iba, mali yun. Kaya ang sinasabi, wala namang problema kung homosexual. Pati nga yung bakit kailangan ikasal? Pwede naman kayo kung mga rights lang, co-ownership rights siguro ang gusto nyong ma-recognize, pwede namang may dokumento kayo na
may kasulatan kayo, hindi naman kailangan na kayo Adaptation becomes a problem also. Adopting a child becomes Pero a hindi problem. kailangan magpakasal. Bakit ba kailangan magpakasal kayo? Pero let's first list down yung mga issue na sa palagay ninyo ay hindi angkop at sa palagay nila angkop pa rin. Okay. So you've talked about gay marriages, you've talked about At saka, women priests, ano lalong pa? mahalaga yung posisyon ng simbahan sa family planning. Okay. Sa pagpaplano ng pamilya at yung pagbibigay, Pwede bang- pagrirespeto sa konsyensya ng bawat tao, babae o lalaki o couples na desisyonan kung Okay. ilan ang anak nila at gaano kadalas sila Okay, Liway. Ang sa akin kasi, kung kayo miyembro ng simbahang katoliko, kailangan susunod kayo kasi yun ang sinabing mga batas o mga rules, ano? Kung hindi kayo makasunod, yun ang problema. Kasi ang sinasabi ko nga, kung ang haligi ng isang gusali wala diyan at sisirain natin, ay talagang gigiba yung Okay. walang may iwanan. Res. Ikaw naman. Okay, Res. Okay. Kanina, binanggit tungkol sa pag-adapt modern times. Para sa akin, nabigo ang simbahan sa pag-adjust at pag-adapt sa sa modern times. Dahil by the fruits you shall know. Ilang porsyento, majority ng Pilipino ay Katoliko. Pero yung practice, bakit hindi na ipatupad sa mga Pilipino, sa mga parishioners, sa mga faithfuls, yung katuruan ng simbahan. Ang sa akin kasi, hindi na angkop yung pamamaraan dahil ba't hindi effective? So, I think hindi pa huli ang lahat, mag-adapt tayo ng pamamaraan na makatutuhanan yung totoo. Okay. Going back to Liway's, okay, Bishop, Bishop, okay, please. Gusto ko lang kasing linawin, kasi ang hinahanap na ganito ang katapatan ng simbahan unang-una sa Diyos at saka kay Kristo. Kinakailangan hanapin, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo? At ikalawa, kinakailangan tingnan ang pangangailangan ng tao. Ganito yan palagay mo, mayroong isang alipin ni Don Felipe. Sabi ni Don Felipe, paglingkuran mo si Pedro. Ngayon, itong alipin na ito, paglilingkuran si Pedro, oo, bibigay ang lahat ng kinakailangan, lahat marahil ng gusto, pero ang ultimate point of reference niya ay itong nagsugo sa kanya, itong kanyang amo. Lingkod siya ni Pedro, pero alipin siya ng kanyang amo. Kanya, ang number one, ang tainga ng simbahan, dapat nakatutok sa gustong sabihin ng Diyos. Habang pinakikinggan din ng tao, kinakailangan paglilingkuran ng tao ayon sa kalooban Pero ng hindi Diyos. ba, Bishop, ang utos po ng Diyos, hindi lamang po nahahanap sa Biblia o sa mga sinasabi ng ating mga obispo, kundi sa ating konsensya din. Hindi ba? Tinuruan tayo na dapat tayo ay mag-develop ng mature conscience. pero Rina, At bakit ayaw ninyo respetuhin ang konsyensya ng maraming mag-asawa na hirap na pong palakihin at pakainin at edukahin ang kanilang mga anak, at ayaw ninyo silang bigyan ng kalayaan na mamili ng paraan na makakatulong sa kanila upang Bishop, okay. kasama ka dyan. Rina, yun ang kamalian mo. Sinasabi mo, ba't hindi ninyo respetuhin ang kanilang consent? Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, mayroong red light. Okay? Dapat ba respetuhin yung red light na yon? Dapat. So sabi ng pulis, huwag kang tatakbo kung may red light. Ngayon, yung tao, pwedeng tumakbo kung gusto niya o hindi. Pero kinakailangan sabihin ng pulis, mali ka. Nire-respeto namin, pero sinasabi kung tama o mali. Kung ako po ay gagamit ng contraception, sino po ang sinasaktan ko? Kung ako po ay magbubuntis taon-taon at hindi ko mapakain, hindi ko man lang mapadala sa eskwelahan, hindi ba't yung anak ko at pamilya ko ang pinaparasahan? Naku, ba? kanina ho, pinag-uusapan ni Bishop Ted na mayroong mga panahon na nagre-red light ang simbahan at nagsumusulong pa rin tayo. Meron namang green light at
at hindi naman tayo pumupunta, hindi naman tayo umuurong. May gusto sumusulong. idagdag yata si Bishop. No. Well, let's start this with asking, ano ba meron mga panahon na ang simbahan po ay nagpalit ng yun ang nagbaliktad sa kanilang mga reglamento. And we will ask our resource Sister person, si Sister Helen. Sister Helen, can you give us examples of times when nagpalit po ang isip ng simbahan? Maraming beses. Okay. Isa, slavery. The Catholic Church approved slavery up until the institution of slavery until the 19th century. Ang pag-aalipin, inaprubahan, aprobado yan. Ngayon, hindi na. At Okay. saka usury, or what we call interest, that was forbidden until about the 16th, 17th century. Would you call this, sister, as dogma changes? Or No, not dogma. No, they're not. But there are very few dogmas. Very Well, few. alam nyo, Okay. Very few linawin, dogmas. Sandali lang, let's hear the rest. Also, freedom of conscience. Gregory the 16th said it was absurd to think of such a thing, and John Paul II said it is intrinsically evil to coerce anybody who is a reasonable human being. Okay. Ano Death pa? penalty. Up until recently, the death penalty was approved by the Catholic Church. Was It was even approved. in the Catholic Catechism. But JP2 took it out of the Catholic Catechism, I think, in 1998. And in 1999, he spoke against the death penalty. So there are many examples of change. Divorce is even a possibility of change because there's the Pauline privilege and the Petrine privilege, which is chipping away, you might say, at something. Okay. Okay, Bishop So, Ted. in other words, Gusto ko lang linawin, may mga areas na talagang pwedeng magbago at pwede rin magkamali, pati na ang simbahan. Tama. Totoo yun, at inaamin yun. Sa area ng dogma, walang posibilidad. okay. Ang married priest Area po, ng dogma ba ho yun? Hindi, policy. Policy. Pero Kaya hindi sasabihin dogma. ko, una, dogma. Ikalawa, official Catholic teaching. Okay. Okay. Pagdating sa official Catholic teaching, pwede pa rin magkamali. Sa policy, pwede pa rin magkamali. Ang hindi lang pwede magkamali Sa dogma. sa dogma. Okay. So, linawin natin yan. Baka naman, kasi hindi naman pwede pagpantay-pantayin ang lahat ng pagtuturo ng simbahan at ang lahat ng sinasabi ng simbahan. Merong hierarchy. Yung mga kahit na sa pag-grade niyan, may mga grade. May pagdating ng at a certain level, hindi na pwedeng iurong ng Okay. simbahan. So, alimbawa po, yung contraception, yung standard church of contraception, ayan ba dogma? O in other words, o pwedeng mapalitan yan? Yan ay official Catholic teaching. So, it's not dogma. So, pwedeng mapalitan? Yan pwedeng mapalitan yan kung makita na talagang Bishop Ted, mali. meron lang nagtatanong ho, importante ho, kasi may nakikinig ho sa atin, madami ho, ano ho daw ba ang dogma? Ang dogma, ganito, yung dogma ay katuruan ng simbahan base sa banal na kasulatan at sa tradisyon na kinikilala ng simbahan officially at solemnly na talagang bahagi ng banal ng salita ng Diyos na nakasulat o nasa tradisyon. Meron bang isang alimbawa na nagpalit ang dogma ng church? Never. Never. But everything else can be subject to change. Everything else can be subject to change except what is called dogma, and yung tinatawag na, yung baga sa kwan parang Siamese twin ng dogma, pero definitive teaching kung tawagin. Okay. Yun naman pala ang problema ng Catholic Church. It is not progressive enough. Kayo na rin nagsabi na nababago ninyo ang teachings. Ang problema sa church, it is not progressive enough to be attuned with the times. And by the time they make the modification, Huli na. it is either too little or too late, as is often said. Liway, okay. Ang problema kasi, pag sinabi nating progressive, akala natin tayo ang nasusunod. Pag sinasabi nating modern, tayo kailangan masunod. Ang problema, kung tayo ang masusunod at ang Diyos o yung simbahan, simbahan ang to. Diyos o simbahan ang susunod sa atin, sa palagay ko, masisira yung samahan natin. Kasi wala na tayong pinaka-pundasyon. Nawawala yung pundasyon natin at saka wala na tayong pupuntahan kung may problema tayo. Ang tanong ko nga, halimbawa, tayo mga Pilipino ayaw nating magbayad ng tax. Pwede ba? Wala nang tax babayaran? Hindi naman pwede, no? Kanya naman sinasabi Kasi kung hindi yun ay progressive. kailangan. Kanya kasi sabi Kailangan. hindi progresibo ang simbahang Katoliko dahil minsan, o hindi lang minsan, kadalasan, andyan dyan na sa harapan nila
Hindi pa nila binabago. Bago nila baguhin, the harm has been done. Marami nang nagdusa, marami nang nahirapan. I believe in God, but I'm sorry to say I am a non-practicing Catholic. I do not believe in the Catholic Church. Why? Because of the numerous mistakes, errors that it has committed in the past, it is committing in the present, and will commit in the future. The credibility for me, as far as I'm concerned, of the Catholic Church is severely eroded. Example, kanina sa Malate, may hinuling pare dahil lumahok siya sa isang rally na walang permit. Pinalo siya sa ulo. Ang ibig ko sabihin ngayon, itong paring ito nagtuturo na sumunod sa batas ng Diyos, pero hindi niya makuhang sumunod sa batas ng tao na no permit, no rally, na in essence, wala namang mali doon. Okay. Bishop Ted, okay. Asa ang credibility niya? Mali, okay. Bishop Ted naman, okay. Una, alalahanin natin kung hanggang saan ang dapat asahan na ang simbahan ay hindi pwedeng magkamali. Sapagkat tayo, nag-uusap tayo na ganyan, marami mga bagay na sinasabi ang isang tao na hindi naman niya sinasabing, well, 100%, hindi ako magkakamali dito. Marami tayong pinag-uusap, marami tayong mga ginagawa. Yung doktor mo, usually pinaniniwalaan mo yan pag nagpiprescribe sa'yo. Pero sabihin ko sa'yo, marami-rami na rin pagkakamali ang doktor. Kundi lang sa'yo. Yung ibang pagkakamali, naibaon pa nga eh. Isang bagay na pwede na rin mas pagpugunan ng simbahan. Ito po yung issue ng HIV/AIDS at saka yung paggamit po ng condoms. Bakit po hanggang ngayon na milyon-milyon ng tao ang namamatay sa HIV at AIDS, ayaw pa rin sabihin ng simbahan na may mga sitwasyon na siguro naman gumamit na ng kondom dahil ikaw ay makakapatay na ng tao. O ikaw ay mamamatay kung hindi ka gumamit ng safe sex. Father Aris? Bakit Sa po? akin, klarong-klaro yon. Yung paggamit ng condom kapag may HIV, to me, the moral position is abstain. I'll give you an example. Last September, yung dalawang pamangkin ko from Canada were here. May trangkaso ko. Sabi nung kapatid ko, huwag mong hawahan, ha? I abstain from going to the house of my sister and from meeting my pamangkins because I did not want to give them my flu. Pero Father, allow me to finish. May ibang tao hindi na lang basta pwedeng mag-abstain. Mga mag-asawa, babae at lalaki. It's very clear you're sick. Kung HIV positive yung lalaki at pinipilit niyang makipagtalik sila ng asawa niya, sapagkat yun po ang papel ng mag-asawa, hindi ho ba pwedeng payagan na para masalba po yung buhay ng babae, gumamit ng kondom kung hindi masisira naman ang kanilang The pagsasama marital act bilang is supposed to be an act of love. And if the husband who has HIV loves the wife, the only right thing to do is to abstain. Pero kung hindi ho siya katoliko, For his entire life? at may ibang lipunan na walang kapangyarihan You're ng sick with misis. HIV. My God. Pero excuse me, Yes, ako Liway, naman, okay. ang tingin ko naman dyan, marami naman tayong ginagawa. Kung yun talaga kailangan, sabi nga natin, nagkakasala talaga tayo lahat eh. Di gawin niya yun, tapos magpasorry na lang siya. Pwede ba yun? Pwede ba yun, Father? Pwede yun. Ayaw pumayag siya na. Kasi sabi, ang tingin ko dyan, what is the greater evil? Ang greater evil po, ang mamamatay ang tao sa sakit na HIV/AIDS. Hindi po ba natin pwedeng makita na in certain circumstances, tanggapin na natin ang pag-promote o paggamit ng condom kung hindi talagang powerless talaga yung tao na kailangan, nandun na sa sitwasyon na yun. Dahil sapagkat po ang abstinence, siguro madali po yun sa mga taong nag-vow na, nag-take na ng vows of celibacy. Pero kung kayo po ay mag-asawa, part and parcel po yan ang pagsasama ninyong mag-asawa, pagbibuild po ng inyong samahan. Bakit nyo naman sasabihin na wag lamang gumamit ng kondom, tapusin nyo na ang inyong mga Pero relasyon? ang problema dyan sa tingin ko, wag naman nating salain lahat ng hindi natin magawa sa simbahan. Kasi ang lumalabas dito, pag may gusto tayong gawin at may naririnig tayo sinasabi ng simbahan, bawal yan. Hindi tayo makapagsunod. So sabi natin, palitan ng mga mga nandiyan dyan. Gusto kong gumawa ng paglilinaw. Rina, ang ibinabawal ng simbahan ay ang pagpopropagate ng condom. Ha? Hindi binabawal ng simbahan. You can cite me an instance. Sinabi ng simbahan na bawal sa mag-asawa na may AIDS ang lalaki na gumamit ng condom. I-cite mo sa akin kung kanino, sinong nagsabi niya sa simbahan.
kasi sabi lang eh. Sinabi po ng Spanish Kasi Bishop. sabi lang ni Father Ito Ari. hindi sinasabi ng simbahan niyang kahit kailan. Naku, Father Aris, galing pala kayo. Kanya, that is a straw. That is a straw man. Gagawa ka ng kalaban Hindi na po. hindi naman niya na sinasabi. Kasi po nung January, sabi po nung spokesman para sa mga obispo sa Espanya, sinabi po ni Juan Antonio Martinez Camino, sabi niya, siguro dumating na ang panahon for a joint strategy in the prevention of such a tragic pandemic as AIDS and contraception has a place, no? Condoms po ang ibig niyang sabihin. Ngunit the next day, siya po ay pinalo at sinabi ng spokesman, he had misspoken daw, it is impossible to advise the use of condoms, said the Spanish bishops in a statement. Naku. Wait. Yan tingnan ninyo. Yang mga statement na ganyan, hindi kiniklarify na mabuti ang mga circumstances. Napakahalaga ng circumstances. Kasi, diyan sa... Impossible po sabi. Hindi. Tayo muna, sandali lang. In other words, Bishop Ted, Ah. kung pumunta sa inyo ang isang mag-asawa at may sasabihin nyo, pwede kayo mag-condom. Ganito. Kung siya, ganito sasabihin ng babae, huwag tayong magtatalik kung ikaw ay may AIDS. Okay. Kung nagpilit ang Lalaki. lalaki. At ang turo po ng simbahan duty po ng babae na pagbigyan ng Okay. kanyang asawang lalaki. Yan, mapuprotektahan ng babae ang kanyang sarili sa paggamit ng pamamaraan na mapipigilan At hindi ho yan sala. Hindi lamang yan. Nako, Sinabi kita na ni nyo. Bishop Ayan. Bakani yan, ha? Si Bishop, si Bishop Bakani ang pupuntahan natin. Mangungumsisa tayo sa kanya. Malinaw na malinaw, Rina. Hindi mo pa napapatunay na sinabi siya sapagkat malinaw na malinaw sa principle ng double effect. Sa simbahan, malinaw na malinaw, fundamental yan. Na pag ang nais mo, pakinggan mo muna, Rina, makinig ka. Okay, you first. Malinaw na malinaw, sa principle ng double effect, kung meron kang tinatangkang gawin, halimbawa, pigilin ang pagkakontaminate o pagkakontaminate mo mula sa asawa mo, then, yung purpose na yon, kung may double effect, kung may ibang effect, no, na hindi mo man gusto, pwede mong i-tolerate yun. Okay. Kanya Rina, humanap ka ng statement sa simbahan na nagsabi yan tungkol sa mag-asawa na may AIDS ang lalaki at chine-challenge kita, hindi mo maipakikita. Okay. Res, we'll go to another point. Res, yung pakikialam ng simbahan sa politika, ito ba ay isang magandang bagay o hindi dapat? Actually, kami naniniwala kasi yung laban ni FPJ, hindi politika, kundi isang moral na issue. Pero yung sinabi ni Manny kanina, tungkol doon sa nangyari kaninang umaga sa Malate, alam mo, walang rally na nagaganap, pero merong operasyon na ginawa na pinagpapalo yung mga pare, pero ang totoong issue doon, Manny, ay isa na yun. Of course, sinaktan yung mga pare na hindi naman nagrarally, na andun lang nag-assemble. Okay. Pero ang nangyayari doon, tinulak mga pulis sa loob ng simbahan, pero yung tao sa simbahan, ayaw silang papasukin at pinapalabas sila, pinipigilan naman ng pulis, kaya nagkaroon ng gitgitan at napalo yung dalawang pare at dalawang seminarista. So, ang issue rito, yung katotohanan. Maging totoo lang tayo. Ang ganda nga ng usapan dahil totoo ang lahat. Si Ma'am Chato, talagang, sa kanya, sa totoo lang, di ba? Magkasala tayo, humingi ka ng kasalanan. Ako, naniniwala ako sa Diyos. Tawad. Humingi ka ng tawad. Humingi ng tawad, sorry. Pero, napapanahon ngayon dahil sinabi nga ni Pope, si Pope itinutulak niyang katuruan about katotohanan. So maging totoo na lang tayo ngayon. Ang problema, kahit yung CBCP mismo, nung nakarang eleksyon, yung katotohanan, sinupress nila, hindi nila pinalabas. Na para bang kasabwat sila. Paano yun? Miyembro ng CBCP. Kasabwat sila nung Supreme Court, itong huli, ibinasura nila at hindi nila pinalabas ang katotohanan. Ngayon ang katuruan ni Pope, yung ayon sa kanya, be not afraid and seek the truth and yung truth and sacrifice importante dahil yun ang bagay para malaking pundasyon sa ating sa pag-usad ng isang bansa. Okay, Bishop. Okay. Nais ko lang sabihin to, Res, no? Dahil siyempre, isa din ako sa mga obispo, itong tungkol ang simbahan hindi sinupress. Maaring hindi
in-encourage ng simbahan na ilabas lahat. Pero yung actual suppression, hindi sa simbahan nang galing yan. Maaring may pagkukulang ng simbahan sa pag-encourage na ilabas ang lahat, pero ibang usapan yon. No, I stand corrected. Pero naglabas si Bishop Kapalya tungkol doon sa eleksyon na sinabi niya, wala namang malawakan dayaan. Siguro ibig sabihin, konting dayaan lang, pwede nang pagbigyan. Pero ang katotohanan, nasaan? Diba? Okay, Manny. I'd just like to parang enhance lang, no? Nasabi ko kanina, hindi progresibo ang simbahang katoliko to a lot of things, birth control, etc. Pero progresibo sila pagdating sa politika. Nakikialam ba ang simbahan? Nakikialam ng, you see the hands of the church in the choice of the leader, in the manner how the leader should rule. Is that bad or good? It is bad. Okay. It is very bad. Ang point ko is, just one more point. They interfere indirectly or directly in the election of a president. Not only of a president, of any other government officials down the line. Siguro, probably, hanggang sa barangay captain. We do not know. Pero, Manny, ang simbahang katoliko, hindi naman sila gumagawa ng listahan. Kulang na lang. Pero, Kulang na lang. alam naman Kulang na natin lang. kung sino ang gumagawa ng Ang gano'n. Catholic Church. Hindi. Kulang isang hakbang na lang sa ating palagay. Kasi may mga moral issues din na pinalalabas. Sabi nga ni Res, yung kung may moral issue, dyan pumapasok ang simbahan. Pero tingnan natin, Lahat naman may bakit moral nasa issues, listahan ng mga pulis, ng ISAF, ang CBCP at nakasama sa enemy list? Enemy list ang CBCP. Babalik ko kami. Huwag ko kayong aalis, mga... Wakalain mo, Pip. Bago tayo mag-final statement, just a very short answer from Bishop Ted. Bishop Ted, yung kaso ng married priests, alimbawa, hindi ba meron tayong mga pari ngayon na kinasal dito sa Pilipinas? Ano nangyari sa kanila? Well, kapag nag-asawa ka nang wala kang permiso, dispensation, nasususpend ka kung hindi ka makapag-perform ng yung sacred functions. Pero merong mga pare na kasal sa Catholic Church, hindi ba? Yes. Halimbawa, sa Eastern Rite, yung mga Eastern Rite Catholics. Tapos yung mga Anglicans na naging Catholics, tapos sabi nila, gusto nilang maging paring Katoliko, pinayagan silang maordinan and to keep their wives. So pwedeng, in other words, medyo nagpapalit-palit na ang isip, medyo bumabago na. Sabihin natin, yung mga exceptions na yan, nandiyan na noon pa. Pero aaminin natin, mas dumami exceptions kasi ang dami mga Anglicans. Na one time, 200 Anglican priests became Pero Catholics. hindi ba, Bishop, there was a time up to the 11th century that priests were allowed to marry. Married priests was the rule rather than the exception. They could marry. So nagpalit. Policy lang ho ito. Policy. That's a nagpalit. policy. It's a discipline. Kanya, dapat yan maintindihan natin ang kaibahan ng dogma, official teaching, at policy. Yung policy, Hindi na nga sila pinapayagan pero marami pa ring skandalo pa rin. Okay. Final statement. Ano ko, ang bilis ng panahon. Let's start with the... Please. Sabi nga ni Pope John Paul II, seek the truth, be not afraid. Tandaan ho natin, ang huwad ay maglalaho, pero ang totoo ay mananatili. Liway. Ako'y nagpapasalamat sa mga aral at turo ng simbahang katoliko kasi ito ang nagbibigay sa akin ng order sa buhay ko at saka disiplina. Alam ko nagkakasala ako kasi minsan-minsan hindi ko tinutupad. Pero kung wala yan, sa palagay ko wala na ako ngayon. Matagal na akong nawala sa landas. Pasalamat ako dyan. Okay. Ang gusto kong religion sana, religion para sa akin, ang religion ay napaka-personal. I want it to be simple and pure. Nagagabay sa akin sa aking day-to-day mundane activity. Ngayon, kung kasama ko ang simbahan sa aking day-to-day activity at nakikihalubilo sila sa mga lalo-lalo na sa bagay na politika, nadudungisan ang relihiyon. Mahirap maniwala at sumunod sa relihiyon na madumi. Okay, Father Aris. Okay, please. Isa sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko tuwing umaga, pagising ko, dun sa aking morning offering, isa sa mga bagay na lagi kong ipinagpapasalamat ay ako'y ginawang bahagi ng simbahan. That God called me into this church. I thank God for that He made me a Christian. I thank God that He made me a priest. And in a special way, dahil nagkasama-sama tayo dito ngayon, remembering Pope John Paul II, palagay ko, kailangan nating magpasalamat because he has been a gift to us. John Paul II has been a gift
to mankind for these 26 years. Because of him, God became real to many people. Because of him, people felt that God was close. Okay. Before we get to our final, can we have a final statement from our Few resource words, person, yes, Sister Sister Helen? Helen. Well, I'd like to go back to the topic of women's ordination. It's unfortunate, and I do appreciate our Pope, who is going to be buried tomorrow, and I'm grateful for him. But it is unfortunate that he issued a document a few years ago that even forbid discussing the issue. And if it's an issue that is not dogmatic, it's an issue that can change, and we need discussion so that change can come about. Because if women and men are equal, then women can be ordained priests. There's no reason why theological reason why a woman cannot be ordained. Okay, thank you very much. Okay, Rina, Rina? your turn. Gusto ko lang klaruhin na hindi tulad Manny, hindi pa ako handang sabihin ay dinidiborsyo ko na ang simbahang Katoliko. Ako po ay nananampalataya pa rin. Siguro nga hindi tupad na tupad, ngunit at ang aking pagtatanong at ang aking pagcha-challenge sa tulad kay Bishop ngayong gabi ay out of a love and service to the church, sapagkat naniniwala ako na mga taong nagtatanong at nagcha-challenge ang makes the institution stronger. Sapagkat ang institusyon ng simbahan, bagamat ito ay nananampalataya tayo sa Diyos, ito ay gawa rin ng mga tao at ang mga tao ay nagkakamali at mahina rin. At gusto ko rin sabihin, ako ay naniniwala sa Diyos, pero ang Diyos na pinapaniwalaan ko ay Diyos na mapagmahal at ang Diyos na malikhain. At hindi mo siya pwedeng ikahon na siya ay lalaki, na siya ay tatay, siya ay ama, sapagkat siya ay all around us. At itong Diyos na ito ang aking hinahawakan. Kahit na sa lahat ng sama ng loob na nakikita mo sa simbahan, itong klaseng Diyos na ito, na Diyos ng pag-ibig, ang aking pinaghahawakan at ang aking pinaniniwalaan sa hanggang ngayon. Okay, that's beautifully said. Bishop Ted. Ako rin ay naniniwala na ang Diyos natin ay talagang Diyos na mapagmahal. Yan ay napakalalim sa aking puso. Kundi hindi na siguro ako buhay kung hindi doon sa paniniwala ko yun. Pero dahil nga sa nagmamahal, nais din niya naman nagabayan tayo sa tamang pagmamahal. Napaka-importante nun. It's not only the matter of loving, but loving correctly and rightly. And that is why He gave us the 10 Commandments. There are some things, may mga bagay na hindi pwedeng baguhin. May mga bagay na pagdating ng panahon, pwedeng baguhin para ang kalooban ng Diyos ay mangyari. Kanya hinahanap natin yon. Hindi kami nagagalit pag mayroong mga taong katulad ni Rina ay nagtatanong. Yun talagang dapat sa simbahan yan, talakayan. Hindi kinagagalit yan at kung may mga eksperto, dapat na talagang marinig sila. At inaamin ko, ang simbahan hindi perfect at hindi laging tama ang sinasabi. Pero I must say, on this earth, you cannot find a better teacher and a better mother than the church. Wala kayong makikitang mas magaling na ina, mas magaling na tagapagturo kaysa sa simbahan na kinabibilangan natin. Sinasabi ko ito, hindi bilang pagmamalaki, kundi dahil sa nakikita ko naman, lalo na sa katulad ni Pope John Paul II, hindi ang sumusuko sa takbo ng panahon ang nahuhuli, kundi yung tumutupad sa kalooban ng Diyos sa kabila ng gusto man ng nakararami. Okay. Wow. Alam mo ninyo mga kaibigan, nakita ko natin ngayong gabi, madami palang issues na pwede natin pag-usapan na kung saan ito po'y natutuon sa simbahan at buhay natin bilang anak ng Diyos. I think I should start with that, Maring Winnie. The church, sabi nga ni Bishop Pacani, is parang gabay. But it's a church of many people. It's a community of believers. It's a community of sinners. Kaya nga kailangan natin ang simbahan. Kasi kung anghel tayo, wala tayong mali, hindi na natin kailangan ng simbahan. But God gave us the church precisely because we are so different and we need guide. Kaya yung simbahan cannot be a church of the happy lang, yung comfortable, yung magagaling lang. Hindi ho. In fact, ang umpisa ng simbahan, ang pinili ng Diyos, yung ordinary people. Yung Peter denied Him 3 times, at saka sa Rome, tumatakbo pa siya, how weak can he be? But he was made the rock. Precisely because, mga kaibigan, tayo ho siya. So let's not forget the core
purpose and role of the church. Gabayan ho tayo. Pwede na siguro, wala na lang simbahan. Payag ho ba kayo? Kanya-kanya na lang ho tayo. O kaya, ang simbahan, kung anong gusto natin, sige, pwede lahat. Would you like a church like that who can be your moral anchor in life? Yan po ang tanong ko sa inyo. Okay. Ako naman, mga Maripal, walang question na ang dami-daming mga aral ng church na talagang hindi pwedeng ma-disobey. Pero, kagaya ng sabi ni Bishop Ted, kagaya sabi ni Sister Helen, ang church po, except for dogma, ay nagkakamali. At minsan, kagaya ng sabi ni Manny, medyo matagal bago malaman nila na nagkakamali sila. And so, there is room for people like us to question, baka nagkakamali tayo rito, baka nagkakamali tayo dyan, etc. Tignan nyo na lang, sa discussion ngayong gabi, nakita natin, nung una sabi ng church, okay ang slavery, ang pag-aalipin. Hindi na ngayon. Okay ang married priests noon. Hindi na ngayon. Okay ang death penalty. Hindi na ngayon. In other words, nagpapalit ang kanilang isip. Noon, ayaw nila ang cremation. Ngayon, okay na ang cremation. Hindi ba? Ayaw nila yung Bible reading. Nung maliit ako, naku, pag nagba-Bible reading ka, kasalanan, malaking kasalanan yon. Ngayon, sinasabi nila may Bible reading. Noon, sinabi nga nila, walang freedom of conscience. Kailangan sumunod ka miski ano. Ngayon, meron na. Yung babasahin mo, lalo na kung hindi dogma, at kung hindi ka nabibili, medyo conscience mo na yon. Ano, ha? You have to have. But the important thing is, nagpapalit rin ang simbahan. Kaya, napaka-successful po tayo. Kasi tignan nyo naman, 2,000 years na itong simbahan na ito, and it is still going strong, it must be doing something right. Ang pinag-uusapan lang natin, ano ang pwedeng palitan na hindi naman it is not the will of God, because we are only interpreting the will of God, and sometimes our interpretation is wrong because we are all human. So there is room for change in the church, and we will just pray that the change is in the right direction. Hindi po ba? Okay. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang sabi nga ng Pope na ito, si John Paul II, it is a church that does not impose but merely wants to have a space in your heart and conscience. Okay. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa nag-iisang debate, lahat kayo ay kasama. Mabuhay at God bless ho kayong lahat. Dahil baka sila ay guilty. Celebrity na hot